Mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli tayo magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-16 na kabanata na ng aklat ng Genesis, ang unang aklat ng Lumang Tipan. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Dalangin namin, Lord, samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Turuan niyo po kami, buksan niyo ang aming kaisipan, ang aming mga puso. At dalangin namin, Lord, na kami matuto sa inyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Verse 1, hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit meron siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai. Una po, makikita natin dito, may pangako ang Diyos pero hindi pa niya tinutupad. And makikita po natin si Sarai as talagang may kalikasang tulad natin, no, na mainipin, naiinip, no. Ang sabi po dito ay nagkaroon siya ng isang panukala, no, nagsuggest siya kay Abram. And sinasabi rin po dito na meron siyang isang aliping babae na ang pangalan ay Hagar. Ito pong si Hagar ay galing po ito sa Egypt. Naalala nyo nung time na na-reveal kay Parao na si Sarah ay asawa ni Abram, no? Nagbigay siya ng maraming regalo. Bukod sa mga hayop, meron ding mga aliping babae at isa po si Hagar doon. And ito po ay kanyang ibinigay sa kanyang asawa bilang paraan, no, para magkaroon sila ng anak, kasi according sa custom nila noon, once na magkaanak si Abram at saka si Hagar, considered anak pa rin yun ni Sarah at saka ni Abram. Pero alam niyo po, makikita natin dito, ano ba yung dahilan? Bakit dumako sa ganitong sitwasyon, no? Na maaaring si Sarah ng mga panahon ito, frustrated siya, disappointed siya, depressed siya. Kumbaga, meron kasing pain ng tagal ng paghihintay, may pain ng yung kahihiyan sa paligid, no? Kasi noon time na yon, ang babae talaga, ang number one role niya is to bear child, no? So, kapag hindi nagagampanan ng isang tao yung purpose kung bakit nandyan siya, bakit siya nag-exist, ito yung isang feeling na parang ang hirap explain, pero ang hirap tanggapin. So, meron siyang pain ng yung kahihiyan sa public, no? Meron siyang pain ng sobrang tagal ng paghihintay. Meron siyang pain ng kawalan ng tiwala, no? So, ito po isang kasalanan, no? Yung hindi pagtitiwala sa Panginoon na isang kasalanan. At yung kasalanan na yun ay nagbunga, ano po? Kung saan talagang ibinigay niya si Hagar sa kanyang asawa. Kung saan binayolate niya rin yung program ni Lord when it comes to marriage, ano po? Dahil ang Lord gusto niya isang babae at isang lalaki lang, no? Para sa isang pagsasama or sa isang kasal, ano po. Pero dito, dahil nga po sa nararamdaman, kaya talagang iwasan natin na tayo po ay madala sa ating emosyon. Kasi yung emosyon po natin, pag hindi natin siya na-control, ito yung maglilid sa atin sa kasalanan. Kaya ano yung mga kasalanan dito ni Sarai at saka ni Abram? Yung kasalanan ng hindi paniniwala or kawalan ng pananampalataya, no? And then, yung program ni Lord, sabi ko nga kanina, yung plano ng Diyos about marriage, kaya nga po, makikita natin, even sa Godhead, no, yung kanilang relationship, no, yung sa Father, Son, and Holy Spirit, Trinity, or Triunity, same din po in sa marriage, dapat si God, yung nauuna, then man and wife, no, walang other woman or walang other wife, kaya nga sabi sa Genesis chapter 2 verse 24, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one.
no? So, kahit dalawa sila, nagiging isa sila dahil sa kanilang pagiging mag-asawa. Now, alam niyo, makikita din natin yung pagkakasala ni Adan at ni Eva ay merong same na pagkakasala ni Sarah and Abram. Kagaya po, no, kinausap ni Sarai si Abram, no? Same din, kinausap din ni Eva si Adan, no? About doon sa prutas. And then, nakinig si Abram kay Sarai at ganun din naman si Adan kay Eve. And then, makikita natin, kinuha ni Sarai si Hagar at ibinigay kay Abram. Ganun din, kinuha ni Eva ang prutas at ibinigay kay Adam. Then, Sarai gave. So, binigay din ni Sarai si Hagar at ganun din naman si Eva. Binigay niya rin yung prutas kay Adam. So, halos pareho po, no? So, verse 3. At pinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit, nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. So, alam niyo po, kapag lagi tayong nagiging impatient, no? At gumagawa tayo ng kaparaanan mangyari yung gusto nating mangyari, kasi sinajustify natin na ito naman talaga yung plano ni Lord, no? Kumbaga, tinutulungan ko lang si Lord. No, hindi natin siya kailangan tulungan. He has His own way how to fulfill His promise. And tandaan po natin, ang Panginoon mayroon siyang sariling timeline. Ano po? Kaya naman, dito anong naging consequence ng kasalanan nila? Ito po, yung pagmamalaki ni Hagar, kung saan hinamak niya si Sarai. Verse 5, dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Dito po makikita natin, no? Sinong may kasalanan? Actually, si Sarai, kasi siya yung nagbigay kay Abram. Pero dahil na dito sa sitwasyong ito, ang naging response agad ni Sarai ay ang manisi. Ayan na po. Sa bagay, kung sa tutuusin, ang number 1 po talaga na pwedeng sisihin dito ay si Abraham, kasi siya yung head ng family. Dapat siya yung nagdidesisyon at hindi lang siya dapat sumusunod sa panukala ng asawa. Though, napakaganda minsan na makinig ang mga asawa sa kanilang mga asawang babae, no? Dahil ang mga kababaihan po ay mayaman pagdating po sa mga strategies, ano po, pero kailangan ay magtitimbang pa rin ang asawa para sa ganon hindi po ito magdulot ng kapahamakan sa kanilang relasyon. Verse 6, at sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Ayan. So, dapat talaga, no, kahit na nakukuha natin yung gusto nating mangyari at kung meron man tayong mga bagay na wala sa iba, huwag tayong magmalaki. Ano po, lagi natin katandaan na hindi ibig sabihin na tayo ay may kakayanan na wala dun sa iba is nakakalamang na po tayo, no? Hindi po ganun. Dapat manatili tayong humble sa kahit ano pa man yung sitwasyon ng buhay natin. Verse 7, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Kung mapapansin po ninyo, si Hagar dito ay isang alipin. Hindi siya Israelita, no po. Pero tinawag siya ng Panginoon sa kanyang pangalan, hindi sa kanyang katayuan, hindi alipin, hindi hoy, hindi kung ano ba mga salita, kundi tinawag siya sa pangalan. Ganun ka rin kasi Lord, no? Kahit gaano tayo tumi at kahit gaano tayo makasalanan, still si Lord tinatawag niya pa rin tayo by names. Ganun niya tayo kamahal.
And then sabi po dito, sinabi niya ang anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Magbalik, ibig sabihin doon is magrepent, magpasakop, ibig sabihin maging humble. Ayan po ang utos ng Panginoon kay Hagar. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihan ay di kayang bilangin. Di magtatagal, ikay magsisilang Ishmael. Ang sa kanya iyong ipangalan sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. So, Ishmael. Si Ishmael po ay siya yung naging ninuno ng mga Arab countries. Samantalang, sa mga darating na mga chapters, makikilala natin si Isaac, ang anak ni Abraham kay Sarah. At siya naman po yung magiging ninuno ng mga Jewish people. So, pareho silang malalaking mga country. Kaya, kapag sinabi ni Lord, mangyayari po talaga. Verse 12, ngunit ang anak mo ay magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ang lahat, di makikisama sa mga kaanak. Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita, El Roy. So, alam niyo po kasi, kapag sa Old Testament, sinabi talaga ng Panginoon na hindi mo talaga pwedeng makita ang Panginoon ng mukhaan kasi pwede kang mamatay. Kaya naman po, yung nagpakita dito kay Hagar, siya po ang visible image of God, no? Ito po yung tinatawag nating theophanies or Christophanies. Noong Old Testament po, once ng isang ang Diyos ay nagpakita sa anyo ng anghel or ng isang kamanghamanghang bagay, yan po ay tinatawag na Christophanies, no? Ibig sabihin, sino ba yung Diyos na na nag-i-incarnate? Si Jesus po yon. So dito po pinapakita na nung pamang Old Testament ay nag-show up na si Jesus. 15, nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abraham at ito ay pinangalanan nitong Ishmael. Nooy 86 na taon na si Abraham. 86 years old na si Abraham noon. So, ibig sabihin, ang tagal na. Ang tagal na ng pangako ng Panginoon pero hindi pa natutupad. And then, dito po makikita natin, nung sinabi dito ni Hagar na Elroy, ang ipinangalan niya sa Panginoon. Dito makikita po natin na kapag po tayo ay nag-submit sa Panginoon sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay natin, makikita po tayo ng Panginoon. Kung tayo ay nasa yugto ng sobrang hirap na tayo, pagod na tayo, even sa ministry natin, huwag kang mag-alala, nakikita yan ng Panginoon. Kung nandiyan ka sa yugto na parang gusto mo na tumakas, kasi pagod ka na, hindi mo na alam kung makakaya mo papatandaan mo, kapatid, nakikita ka ng Panginoon. Kasi si Lord, anuman yung ating kalagayan sa buhay, hindi tayo nawawaglit sa kanyang paningin. Kaya, lumapit lang po tayo sa kanya, manawagan tayo sa kanya. Tiyak, hindi po siya bingi para hindi niya tayo marinig at hindi siya bulag para hindi niya tayo makita. Sana po, napagpala tayo ng kanyang salita. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus ang papuri.